Ano nga ba ang nangyari sa tinaguriang self-proclaimed trillionaire sa Pilipinas na si Norman Mangusin o mas kilalang Francis Leo Marcos? Paano nga ba siya humantong sa ganitong sitwasyon na nahaharap na sa kaliwat kanang kaso? Mula sa paggamit sa apelyedong Marcos, pamemeke ng mga dokumento hanggang sa pagmumura sa mga kilalang personalidad, lulusot ba ang kanyang umano'y trillionaire status o tuluyan na siyang mabubulok sa rehas? Tara, pag-usapan natin yan. Paano ako na-stress? Tanga, may mai-stress man sa damak makang pera. Bago pumutok ang isyu ngayon ni FLM, dati na ring nakulong si Norman Mangusin dahil sa ilang mga issue. Noong 2020, inaresto si Mangusin dahil sa paglabag sa revised optometry law. Inisyuhan siya ng warrant of arrest mula sa Baguio City dahil sa illegal na pamamahagi ng eyeglasses nang walang pahintulot mula sa Philippine Association of Optometry. Sinampahan din siya ng kaso ng NBI dahil sa paggamit ng peking pagkakakilanlan at mga questionableng dokumento. May kaso rin siya ukol sa Cybercrime Prevention Act. Noong April 2020, nakatanggap ang NBI ng reklamo laban sa kanya dahil sa paglabag sa RA 10175. Maliban pa dyan ang human trafficking noong 2006 case. Mayroon din siyang kinakaharap na kaso noon kaugnay ng child trafficking at human trafficking kung saan idiniin siyang sangkot sa pag-recruit ng mga kababaihan para maging entertainers sa ibang bansa. Maliban pa sa mga kasong nabanggit natin, sinasabing nanloko daw itong si Norman Mangusin sa mga OFW at tinatay nagkapera ng 40 hanggang 80 million pesos mula sa mga OFWs. Ginamit umano niya ang kanyang impluensya at matamis na pananalita para manghikayat ng donasyon para sa kanyang mga peking charity events at humanitarian activities. Maraming OFW ang nais magdemanda pero nahihirapan dahil sa laki ng gastos sa pag-uwi sa Pilipinas para lamang sa pagdinig ng kaso. Inumpirma naman ng PNP-CIDG Anti-Fraud Unit na hawak na nila ang mga reklamo mula sa mga supposed victims na OFW para sa mas malalim na investigasyon. At nito lamang February 24, 2026, muling inaresto si Mangusin ng PNP-CIDG dahil sa 12 counts ng unjust vexation na isinampa ng kapwa vlogger na si Makagago. Inaresto siya habang siya'y kumakain na naka-live sa kanyang social media account. Bukod dito, iniimbestigahan din siya ng NAPOLCOM dahil sa unauthorized wearing of a police uniform at paggamit ng mga pekeng dokumento. Nito lamang ding March 2026, formal din na naghain ng kaso si Ralph Kalinisan, ang Vice Chairman at Executive Officer ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ito para sa kaso naman na unjust vexation at cyber libel na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at RA 10175. Siya talaga ang poster boy ng walang yan sa Pilipinas. So we are holding you accountable. Kasama rin ni Commissioner Kalinisan na nagtungo si Marcos Lacanilaw, ang Chief ng Land Transportation Office o LTO na naghahanda na rin para sa pagsasampa ng reklamo laban kay Norman Mangusin. Sa iba pang kaso, desidido naman si dating Senator Manny Pacquiao na sampahan din ng kasong cyber libel si Mangusin. Kasunod rin ito sa ginawang pangungutya ni Mangusin laban sa ina nito na si Mami Junicia. Sinabi ni Pacquiao na pinag-aaralan na ng kanyang abogado ang nasabing usapin. Nilinaw rin ni Pacquiao na wala itong anumang personal na galit kay Mangusin, subalit mahalaga na sagutin na lamang ang nasabing paratang sa korte. Inakusahan din ni Norman Mangusin si Pacquiao na umano'y hindi nagbayad ng utang sa kanya ang pambansang kamao. Ano ba sa tingin ninyo? Karapat-dapat lang ba na makasuhan itong si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos, ang self-proclaimed trilyonaryo? Comment yan sa ating comment section at kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, mag-subscribe na.